Samantala, update sa aftershocks matapos ang malakas na lindol sa Cebu at ang minor eruption ng Bulkang Taal kaninang madaling araw. Ating pag-uusapan kasama si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Yes ma'am, magandang tanghali din po sa inyo. Direktor, maaari niyo po bang ilarawan ng mga detalye ng lindol na tumama sa Cebu kagabi at gaano po kalakas at ilan pong mga bayan o lungsod yung pinakamalapit sa epicenter na nakaranas ng pinakamatinding pagyanig? Okay, so last night at 9:59 p.m., nagkaroon po ng isang magnitude 6.9 tectonic earthquake. At ang epicenter po nito ay 19 kilometers sa may hilagang silangan ng Bogo City in Cebu. Nito po ay may lalim na 5 kilometers. Pinakamalakas na pagyanig ay naitala sa intensity 7 sa may Bogo City, Daan Bantayan, sa may Medellin, sa San Remigio at Tabuelan, Cebu. Ito ay malakas na lindol na maaaring magdulot ng pinsala sa mga gusali at struktura. Direktor, ilang aftershocks na po ba ang naitala ng PHIVOLCS simula kagabi hanggang ngayon? At alin sa mga ito ang pinakamalakas at posible pang masundan ang mga ito? As of 8 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 723 aftershocks and yung nag-range po yung aftershocks from magnitudes 1.4 to 4.8. Sir, ano po yung ibig sabihin kapag sinasabi na shallow tremor at bakit po ito mas ramdam ng mga residente? Ang ibig sabihin po ng shallow tremor ay mababaw ang pinagmulan ng lindol. Gaya nito, nasa 5 kilometers lamang. Yung seismic energy kasi as it travels to the surface, humihina. Now, kapag malalim ang pinanggalingan ng lindol, pagdating sa ibabaw, hindi na gaanong mararamdaman. In contrast, kung mababaw ang pinanggalingan ng seismic energy, pagdating sa ibabaw, malakas pa rin to, kaya mas matindi ang naramdaman ng mga tao. Sir, base po sa inyong assessment, may kaugnayan po ba ang lindol na ito sa mga fault lines sa Cebu o kalapit na isla? Ano po ba yung status ng mga fault na ito? Okay, so yung fault na nag-generate ng lindol kagabi ay nasa dagat. May mga faults tayo sa Cebu Island at may mga offshore active faults din tayo on the northeastern side of Cebu Island. So isa na dito ang nag-generate ng lindol kagabi. Okay, sir, naramdaman po ba ninyo din kaagad kasi parang medyo malawak yung yung earthquake eh. Sa Cebu naramdaman din po ng mga kasama natin na nasa Masbate. So gaano po ba kalawak ito bukod po dun sa sinasabi niyo ng epicenter ay nasa Bogo City? Okay, so again, malawak nga po to. It was felt as far as Quezon province sa northern side. Sa southern side naman, it was felt as far as Zamboanga del Norte. Sa eastern side, it was felt as far as Samar. And sa western side naman, it was felt as far as Antique. Sir, sa ganitong klaseng pagyanig at aftershocks, posible po ba ang landslide at liquefaction sa Cebu at karatig na lugar nito? Ano po ba ang payo ng PHIVOLCS kaugnay ng inaasahang mga aftershocks sa susunod na mga oras o araw? Okay, so yes, posible po ang landslide, lalo sa mga matatarik na lugar at yung liquefaction po sa mababa at malalambot na lupa, lalo na sa mga coastal areas. So ang payo po namin, iwasan ang landslide prone areas, maging alerto sa mga low-lying areas at laging sumunod sa abiso ng mga lokal na pamahalaan. Okay, Asek, sa ibang usapin naman po, hingi na rin kami ng update sa naganap na minor eruption ng Bulkang Taal kaninang madaling araw. Ano po yung detalye nito? Okay, so last night, nagkaroon po tayo ng dalawang minor eruptions. Yung isa happened 12:57 to 1:02 a.m. Bale, around 4 minutes. Nagkaroon po ng phreatic eruption at yung plume po ay umabot ng 400 meters ang taas. And yung pangalawa naman, medyo mas mataas ito, umabot ng 2,500 meters. It happened from 2:02 a.m. and it lasted for 13 minutes. Nagkaroon po ng, again, this is a phreatomagmatic eruption. Sir, sa inyong monitoring, ilang volcanic earthquake po ang naitala na po sa ngayon at ano po ang detalye ng sulfur dioxide emission ng bulkang nitong mga nakalipas po na araw? Okay, so for the past 24 hours, wala po tayo ni isang volcanic earthquake na naitala sa Taal Volcano. And yung sulfur dioxide
Kahapon, ang naitala po natin ay 1,890 tons per day. Mas mataas ito kaysa noong September 27 na nasa 563 tons per day lamang at noong September 24. Pero mas mababa naman ito kung i-compare natin noong measurement natin noong September 19 at noong September 15. Okay, sir, sa kabila po ng aktibidad at minor eruption ng Taal kaninang madaling araw, bakit po nananatili sa alert level 1 ang bulkan at ano po yung posibleng senaryo na maaaring magdulot ng pagbabago ng alert level nito? Okay, so nananatili pa rin sa alert level 1 ang Taal volcano dahil ang mga eruption na nakita natin or na-experience natin ng madaling araw ay minor lamang at panandalian lamang. At wala pang signs ng malakas na pressure build-up. So, posibleng itaas ang alert level kung makitaan natin ng sunod-sunod at malakas na pagsabog, pagtaas ng bilang ng volcanic earthquakes, at katulad ng nabanggit ko kanina, for the past 24 hours, ni isang volcanic earthquake ay wala tayong naitala. Yung biglaang pagtaas ng sulfur dioxide emissions, and yung malawakang ground deformation. Yun yung mga palatandaan natin, mga parameters, na tinitingnan natin bago natin itaas yung alert level from 1 to 2. Okay. Sir, mensahe o paalala niyo na lang po mula sa PHIVOLCS pagdating sa pagharap ng ating mga kababayan kapag may lindol at volcanic eruption. Okay, so kapag may lindol, palagi po natin tandaan, we do the drop, cover, and hold. And suriin po na muna natin ang mga gusali bago bumalik. So, kung nakitaan natin ng may damage after the main shock, wag po tayo kagad na bumalik. We have to consult yung civil engineers, mga structural engineers from their municipal or city engineering office para maghingi po ng advice to the integrity of the building. Para naman sa bulkan, manatili po sa labas ng permanent danger zone. For the Taal volcano, ang permanent danger zone natin is the Taal Volcano Island. And again, pinaka-importante sumunod sa advisories ng aming tanggapan at ang mga LGUs. Okay, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Si PHIVOLCS Director, Dr. Teresito Bacolcol.